Makibalita tayo kay June Veneracion na nasa COMELEC din ngayon, kaugnay nga sa utos ng COMELEC na bumaba sa pwesto si Laguna Governor E.R. Ejercito. June? Pia, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy itong pulong balitaan na pinatawag itong si COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Linawin na natin, Pia, ang sinasabi niya hindi pa naman talaga ito implementable. Meron pang 5 days upon receipt nitong decision nila para kung walang matanggap silang temporary restraining order mula sa Korte Suprema ay may implement na nga itong decision nila na i-unseat, disqualify itong si Laguna Governor E.R. Ejercito. At effectively, ang magiging succession yan ay ang papalit sa kanya ay ang kanyang Vice Governor, si Ramil Hernandez. Pero sabi niya may mga motions pa naman o legal avenue na pwedeng puntahan itong si Governor E.R. Ejercito. Ang sabi ni Chairman Sixto Brillantes, ito yung unang pagkakataon na Pia na merong isang elected official na mga-unseat, di-disqualify dahil sa overspending. Hinawin lang natin at klaro yung mga detalye kung bakit siya na-disqualify Pia. September last year, lumabas itong decision nga ng First Division ng COMELEC para disqualify siya. At ngayon nga, ina-affirm na ito ng COMELEC and Bank at unanimous yung naging decision nila, 7-0. Ibig sabihin, malinaw na malinaw, walang duda na talagang may grounds daw para ma-disqualify itong si Laguna Governor E.R. Ejercito. Dapat daw ay 4.5 million lang yung kanyang dapat limit na gagastusin sa eleksyon ng 2013. Pero lumalabas niya sa record ng COMELEC na gumastos daw itong si Governor E.R. Ejercito ng 23.5 million pesos. Nagkaroon lang daw ng mga delay dito sa pag-affirm nila ng decision. Kung magugulitan natin, September 2013 nga yung decision ng First Division at ngayon na lumabas itong affirmation mula sa COMELEC and Bank. Ang sabi ni Chairman Brillantes, maraming mga problemang kinaharap noon ang Commission on Elections kaya nagkaroon ng delay. Anong unang-una ay din naman doon lang sabay yung disqualification o pag-affirm doon sa disqualification sa panahon ng Kapaskuhan. Kaya napag-isip-isip na nila na ngayon na, ito na yung tamang panahon, i-affirm nga yung decision ng NTIA. Julie, nawin ko lang, yung pag-imbestiga kay Governor Ejercito, ito ba ay dahil may naghain ng reklamo o kusang isinagawa ng COMELEC ang imbestigasyong ito? Ito ay PA bunsod ng petisyon o disqualification case na inihain ng naging katunggali nitong si Governor E.R. Ejercito noong 2013 elections. Ang kandidato ng Partido Liberal na si Egay San Luis, siya yung naging petitioner dito kaya gumulong itong kaso laban kay E.R. Ejercito. Pero i-underscore lang natin na dahil nga ma-unseat na itong si E.R. Ejercito, ang papalit sa kanya, hindi po yung kanyang nag-file ng disqualification case laban sa kanya, yung second na pinakamaraming boto na nakuha ng eleksyon, kundi yung kanyang vice-gobernador na si Ramil Hernandez. Maraming salamat, June Veneracion. At sa punto ito, mga kapuso, ay sinusubukan pa po namin kunan na pahayag si Laguna Governor E.R. Ejercito tungkol pa rin sa desisyong ito ng Commission on Elections.